ang pinagmulan ng aking pamayanan ayon sa alamat. Sa bawat pamayanan na ating kinabibilangan ay may mga kwento at alamat na nagsisilbing salamin ng ating pinagmulan, kultura at pagkakakilanlan. Ang mga kwentong ito ay hindi lamang kathang-isip, kundi bahagi ng ating kasaysayan mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Ngayon, ating babalikan ang pinagmulan ng isang kilalang lugar sa Pilipinas. Isang lugar na may kwentong hitik sa aral, hiwaga at kahulugan. Ano nga ba ang kwento sa likod ng pangalan nito? Paano ito naging mahalagang bahagi ng ating kultura at kasaysayan? Tara, samahan niyo ako sa isang kapanapanabik na paglalakbay upang tuklasin ang pinagmulan ng aking pamayanan ayon sa alamat. Ito ang alamat ng Antipolo. Isang kwentong nagbibigay liwanag sa ating pinagmulan at pagkakakilanlan. Ang alamat ng Antipolo. Noong unang panahon, ang mga magsasakang nakatira sa kapatagan ay lumipat sa kabundukan upang makaiwas sa kalupitan ng mga Kastila. Sa kagubatan na sila na malagi upang di masangkot sa kaguluhan sa bayan. Lubhang nagalit ang mga Kastila dulot ng himagsikan. Upang makaganti, maraming walang malay na Pilipino ang kanilang pinagbintangang kasapi ng katipunan. Nabalitaan ng mga naninirahan sa kabundukan ang planong pagsukob ng mga gwardiya sibil. Sila ay natakot at araw-gabi ang pagdarasal ng kababaihan. Isang araw umakyat ng bundok ang mga Kastila. Nakarating sila kung saan nagtitipon-tipon ang mga nagdarasal. Sa pagtataka ng lahat ay biglang umilaw ang puno ng tipolo. Maya-maya lamang ay biglang lumitaw ang Birheng Concepcion sa itaas ng puno ng tipolo. Palibhas ay mga relihiyoso ang Kastila, sila ay natakot at nagsisisi. Marami ang nakakita sa milagro ng Birhen at sila ay nagpasalamat sa saklolong binigay nito. Ang masamang balak ng mga Kastila ay hindi natuloy bagkus ay nangako pang ang puok na iyon ay igagalang. Masaya pang ipinamalita ng mga Kastila sa kapwa nila ang kanilang milagro. Saan ang lugar na yon? Sa bundok. Itanong ninyo kung saan ang Tipolo. Dahil sa paulit-ulit na pagbanggit ng saan ang Tipolo, tinawag nilang Santipolo ang puok at di nagtagal ay naging Antipolo. Naintindihan ba ninyo ang kwento? Tungkol saan ang alamat? Tama! Tungkol ito sa pinagmulan ng pangalan ng Antipolo at sa milagro ng Birheng Concepcion. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Tama! Ang mga magsasaka, kababaihan, mga Kastila at ang Birheng Concepcion. Bakit lumipat sa kabundukan ang mga magsasaka? Tama, upang makaiwas sa kalupitan ng mga Kastila. Paano nabuo ang pangalan na Antipolo? Mula sa paulit-ulit na tanong na saan ang Tipolo na naging Santipolo at kalaunan ay Antipolo. Sa iyong palagay, bakit mahalaga ang alamat sa pag-unawa sa kasaysayan ng isang lugar? Mahalaga ito dahil ipinapakita nito ang pinagmulan, paniniwala at karanasan ng mga tao sa isang lugar. Tandaan, ang alamat ay isang kwento na nagpapaliwanag ng pinagmulan ng isang lugar, bagay o pangalan. Ipinapakita nito ang paniniwala, kultura at karanasan ng mga tao noon. Maaaring may halong kababalaghan o himala ang mga alamat. Hindi man ito ganap na totoo, mahalaga pa rin ito sa pag-unawa sa kasaysayan ng isang lugar. Tinutulungan tayo ng alamat na malaman kung paano nabuo o pinangalanan ang isang puok, tulad ng Antipolo. Ang alamat ng Antipolo ay nagpapaalala na ang ating pamayanan
ay may mayamang pinagmulan na hinubog ng kultura, paniniwala at mga kwento ng ating mga ninuno. Sa pamamagitan ng mga alamat, mas nauunawaan natin kung sino tayo at kung saan tayo nagmula. Ngayon, subukan naman nating sagutin ang sumusunod na gawain. Thank you for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe and turn on the notification bell so you'll be updated for our next lesson. Goodbye and see you next time!